Si Edward po ay nakilala ko nung time na nagkaroon kami ng Christmas party. At nabigla ako, nakita ko nung tapos na yung party, nakita ko nabubuhat siya ng mga upuan. Actually, nung time na yon, hindi ko expect na may foreigner na makikita mo na nagbubuhat, especially kasi pag alam mo, pag foreigner, mga ano yan, di ba? Magaganda ang buhay. Pero nung time na yun, nakita ko, ba't may foreigner na nagbubuhat ng bangko at saka lamesa? Kasi on that time, nung makita ko, medyo payat, tapos mahaba yung buhok. Tapos, nagkwento nga siya na minsan nga daw, kung hindi siya kumakain, pumupunta lang siya sa mga kaibigan niya, then, dun siya inaabutan ng pagkain. Maraming salamat po, sir. Okay lang yung ano mo, okay lang yung... Opo. My name is Bart Henry Bayens. I was born in Belgium on February the 3rd, 53, and living here since October 28, 94, and I'm holder of a dual citizenship. I didn't have family. When I was born, my mother died. My father left me, so I don't have no one. I came here first as a tourist, and when I met my friend from the same country of mine, Belgium, and I came back in 94, and I became a partner of his business. And that is the time I met my wife. I got married, I got 3 children, and for now 9 years we are separated, and I find out that 2 years ago my wife was died from what I cannot tell really truthfully. Tulad ng ibang dayuhang bumisita at namalagi rito sa Pilipinas, nasanay na rin daw si Mark sa buhay na tila may gintong kutsara. A beautiful life. I had motorbikes, I have a car, I had everything. A beautiful children, beautiful wife, a loving wife. But my mother-in-law and her family was against us. That's why we get married in secret in Mandaluyong, Manila, without my mother-in-law, without the family. So, tapos, ako matrabaho sa Manila, sa hotels and restaurants, assistant chef cook, tsaka baking. Tapos, 2 years ago, ng isang Canadian kaibigan ko, matawag sa akin, sabi niya, si gusto mo pupunta dito, pwede matrabaho sa akin, interpreter sa callroom. Ako mabarayan ng bahay mo, lahat-lahat. So, para dito na ako 2 years sa Angeles. Nabiktima raw ang Belgian national ng mga manlulokong tumangay ng kanyang pera. Dahilan kung bakit siya naging isang dayuhang dukha. Wala ang pera para mapasahe, wala ang pera para makain, wala ang pera para mabayad ng tirahan. I will just die in the street. If nobody helps me, I will die in the street. Saan po kayo natutulog? Minsan I was sleep sa empty jeepneys, sa empty bahays. Minsan ako hindi makain 5 araw, 10 araw. Ang gutom sa loob ng utak. The lesser you think, the lesser you feel. What did you do, sir? Nothing. I just fill up my stomach with water. Water and cigarettes or coffee. Minsan, ng Filipino may invite sa akin, mayroon pa celebration ng birthday or baptismal or tapos mayroon pa para makain. So, kain ako. Si today mayroon, okay. Si bukas wala, okay din. And that's like
Yeah. I don't like it, but what I can do about it? I stay in a country that is not easy to survive, but I was chosen for it, so I live with it. Life is too short for to give up. Or kasi sa information, para magsasign sila doon. Ano po kayong walang trabaho? Isang taon din, 4 na naman. In Manila, mayroon pa trabaho dati. Driver, cook, baker, just do everything. Painting, cooking, killing baboy to sell, everything. Minsan, ng taon mahayo sa akin, 1 araw o 3 araw para mag-drive. Ganito. Minsan 5 gang, minsan 250, minsan 3. Ako always masalita, bala ka, gusto mo mabigay sa akin, minsan 5 gang. Kinausap ko siya, Edward, kung wala kang ginagawa, dito ka sa barangay, mag-assist ka dun sa mga kumukuha ng clearance. Magandang umaga po, sir. Hindi yung kumuha ng barangay. Opo na. Mayroon pa bago sidula. At marami nga nagtataka bakit kala nga nila pag siya yung nagsiserve sa mga tao, di ba pala yung barangay nito, mga foreigner yung mga... Yun, tapos yung mga iba naman, dahil maganda yung serbisyo niya, tapos yung iba naawa, tinutulungan din siya kahit inaabutan kahit magkano. Pwede masulat ang pangalan mo, address, tsaka purpose o barangay clearance, tapos ma-signature. Hindi naman porque hindi natin kanasyon, itatrato natin sila mas na nakakaawa, na pwede naman natin iparamdam yung pagmamahal sa kapwa natin kahit anong nasyon siya. Kung nahihirapan siya at kaawa-awa yung kalagayan, pwede naman natin tulungan dahil tao rin yan. Aside doon, minsan, dahil marunong naman siyang magmaneho, meron naman siyang driver's license. Minsan yung mga pasyente na pinadadala namin ng ospital, minsan kung may mga gamit na kukunin sa City Hall para kunin, na aasahan naman namin siya sa mga ganyang pagtulong niya rin sa barangay. Hindi naman siya nagsasahod sa barangay, pero dahil kahit na kaunting tulong lamang, yung nakakapag-almusal siya, nakakapagtanghalian, naibili namin ng mga gamit, at the same time, yung inaabot kong allowance sa kanya at aabot, yun lang yung napagkakasya niya. At least, hindi siya nilitaw na kawawa. Humingi rin daw siya ng tulong sa kanilang embahada. Pero hindi niya tinanggap ang inaalok na ayuda. Sila gusto niya matulong sa akin, mabigay isang ticket. Pero ng 3 anak ko, hindi pwede makasama. So, siya ko hindi pwede babalik dito agad. Sino matikir ng 3 anak ko? My only wish is, after all, I'm a shoulder. That he can realize I never left him. I was for 8 years. I was running around in the Philippines to find them, to be with them. And I really miss them so much. I really miss my children so much. Even I don't know when I'm going to see my children again.
Just hope that one day they will realize I never left them. I never had abandoned them. And I had really hard time to find them. I had spent in the last 3 months maybe 20,000-30,000 just for my papers. Until now I cannot fix my papers. And now I don't have any money no more to fix my papers. Just be patient. One day I'll be here. And it will be forever. Because I will get my children. I will give my life to get my children. But in a legal way, without harming no one.